morning. I hope this morning maalala natin na mahalaga tayo sa Diyos. Dinemonstrate to ni Jesus Christ sa kanyang buhay. Siya rin ay tinukso kagaya natin at all points. Pero meron ako i-share sa inyo na familiar verse. Yung Matthew chapter 4 verse 4 to 7. Naalala nyo, umakyat si Jesus Christ sa tuktok ng isang building o templo. At dito pinakita ng kaaway ang lahat ng bagay. Ang sabi ay ganito: ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at dinala siya sa pinakamataas na bahagi ng gusali ng templo at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sa baba, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang mga anghel upang pangalagaan ka at itataas kanila sa kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Sinasabi ni Jesus sa kanya, ang nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, dito sa mga verses na to, pinakikita lang, habang tinutukso siya ng dyablo o ng kaaway, ay nanindigan siya, nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sino ba ang sinusubukan ng panahon na yun? Di ba si Jesus Christ? Sa mga katuwid, siya ay Panginoon at Diyos. At sa suliranin ni Jesus bilang tao ng mga panahon na yun, alam ng kaaway na siya ay poprotektahan ng libo-libong laksa-laksang mga anghel na nakasalalay sa kanya. Dahil inggit siya, ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin. Bagamat mataas ang antas ng mga anghel sa langit, bagamat may superpowers din ang dyablo o ang demonyo na si Satanas, alam niya na sa pangalan lang ni Jesus, may kapangyarihan. Sabi nga dito sa awit o sa Psalms 8 verse 4, ano ang halaga ng sangkatauhan na pinapansin mo sila at ang mga tao ay pinakinggan sila. Mga kapatid, hindi matanggap ng kaaway na yung suliran ni Jesus na pinagtagumpayan niya. Mula sa kanyang buhay, tinukso siya, kagaya natin, pilit binabagsak dahil siya ay tuwid at walang kasalanan, walang alam na kasalanan. Kaya lang niya natutunan ng kasalanan dahil inako niya ang ating kasalanan. Iyon ang ating matututunan sa Matthew chapter 4 verse 4 to 7. Pangalawa, binigyan niya tayo ng halaga. Sa Old Testament pa lang, panahon ni King David, it was prophesied na napakahalaga ng tao sa harapan ng Diyos. Huwag naman lalaki ang ating ulo na porket binibigyan tayo ng halaga ng Diyos, hindi natin siya binibigyan ng halaga. Tapos, sinabi ng Panginoon, pinangako niya, na mismo ang tao ay destined o nakatalaga sa kaligtasan. Destined to success. Dahil yung iba, akala nila porket nagdudusa ay laging pagsubok o tukso. Minsan hindi na pagsubok, tukso na galing sa job, oppression. Kasi hindi natin alam kung saan natin aangkin by faith. Alam niyo kung saan? Sa Word of God. Sabi sa unang Pedro, Kabanata 1, talata 12, na ihayag sa mga propeta na ang naglilingkod sila sa mga bagay na ito, hindi para sa kanilang sarili, kung hindi para sa inyo,
ang pagsasabi ng mga bagay nito sa pamamagitan ng mga nagdadala ng ebanghelyo sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na isinugo mula sa langit. Ang mga bagay na ninais maipahayag maging ng mga anghel. Pinakikita nandito sa verse na to na desire ng mga anghel maranasan ang kaligtasan. Kita nyo yung si Satanas at ng mga diablo hindi pinatawad. Gumawa sila ng violation ever since ng nature. Ano yung nature? Pinakialaman nila si Adan at Eva, tinukso nila para bumagsak. Ang nilagay lang ng Diyos yung puno ng buhay at puno ng karunungan ng masama at mabuti. Pero nakialam si Satanas, pati siya't sinubukan ng Diyos habang tinutukso niya si Adan at Eva. Kaya mga kapatid, ang kining ito, ang mga anghel mismo, kahit hindi naman sinabi rito kung mabuting anghel o masamang anghel, dahil sa Holy Spirit, nagkaroon ng good news. Ang good news, mag-decide tayo tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala akong pakialam kung anong religious denomination kayo. Ang importante, alam nyo na yung decision natin habang buhay pa tayo, habang buhay, results to eternal life. Pero kung hindi natin tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, etya, misery, eternal misery. Maraming salamat po. Bye-bye! Ngayon, bago tayo umalis, antay natin ang kabutihan ng Diyos, the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my hand, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in the darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived by the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running
running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Thank you for singing with me this short song. Praise the Lord Jesus Christ. I am not perfect, but the only thing that makes me perfect is the righteousness of God. Claiming it by faith. Everything is by faith. Bye-bye.